Kung nag-ambag lang sana ang mga bangko nitong Los Angeles Lakers, mataas pa ang kanilang chance na matalo ang Hornets. Ngayon, agresibo na ang Los Angeles Lakers. Kanilang ipapackage na nga itong sina Gabe Vincent at Vanderbilt para sa isang trade. Kailangan ng major upgrade sa kanilang second unit, maski man si Rui Hachimura ay hindi po ligtas sa usapang trade mga idol. Walang rason para ipagpatuloy ang gantong lineup sa kanilang bangko sapagkat wala rin namang pagbabago. Kaya doon na po talaga ito papunta sa isang malaking trade na gagawin ng Los Angeles Lakers para mabago na itong mga kaganapang ito. Imagine sila'y nasa tuktok pa rin naman pero yung kanilang bangko ay hindi po talaga nag-aambag ng dissenting numero. Sa playoff ibang usapan na, malaking red flag yan kaya dapat na magkaroon ka ng malakas na bench. Maski man yung mga fans ng Lakers mismo ay gusto na ngang magkaroon ng pagbabago sa kanilang second unit. I-trade na lang daw ang mga ito para sa pagbabago para makatulong din kay LeBron at kay Luka Doncic. Ang kailangan pa ng Lakers dito ay dapat na yung kanilang makuha ay magaling dumepensa. Malaking issue din po ang depensa ng kanilang second unit mga idol hindi lang sa scoring. Kaya dapat din na magaling ding defender ang kanilang mga kukunin. Isa rin sa mga tinatarget sa ngayon ng Los Angeles Lakers ay itong si Klay Thompson ng Dallas Mavericks. Ayon sa balita galing kay John Arland, gusto raw na tapusin ni Klay Thompson ang kanyang career sa Los Angeles Lakers kung siya'y mapupunta man sa kanila. Hindi lang shooter itong si Klay Thompson. Nung siya'y nasa Golden State Warriors pa ay napaka-on point ng kanyang depensa. Marami siyang nabablock, nakaka-steal, minsan ay nakaka-contest din siya. Hindi porket mababa ang kanyang mga numero sa ngayon sa Dallas Mavericks ay yan na rin ang kanyang magiging numero sa Los Angeles Lakers. Malay natin ay ma-unlock pa ni Coach JJ Redick ang iba pang potensyal nitong si Klay Thompson. Baka mayroon pang nakatago o baka mag-i-improve ang kanyang numero sa kanila considering na siya'y veterano at mapapasahan talaga siya. Para sa mga fans ng Lakers dyan, ano sa tingin ninyo Klay Thompson sa Lakers? I-comment lang. Sa kabilang banda naman, mayroon ding magandang naidulot itong pagka-injure ni Nikola Jokic at yung iba pang mga starter ng Denver Nuggets. Itong si Peyton Watson mga idol. Kung nandyan si Jokic, 27 minutes ang kanyang minuto at 10 points ang kanyang ina-average. Kung walang Jokic, meron siyang 37 minutes at 24 points per game. Tumaas ang kanyang exposure at tumaas din ang kanyang scoring. Kahit majority ng kanilang starting lineup ay wala, na nanatili pa rin na nasa pangatlong posisyon itong Denver Nuggets. Ang maganda pa ay mayroon silang nakitang potensyal pa sa iba nilang mga player na kahit na ito ay kanilang bigyan man ng mataas na numero ay nagagampanan nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Yan lang muna sa ngayon.